Sa isang baryo sa Karkar, Cebu, lumaki si Joel sa isang pamilyang salat sa yaman. Ang kanilang bahay ay gawa lamang sa kahoy at pawid, at sa tuwing umuulan ay pumapasok ang tubig sa bubong. Ang kanyang ama ay isang magsasaka ng mais at gulay. Kumikita lamang kung maganda ang ani. Samantalang, ang kanyang ina ay isang labandera sa bayan. Araw-araw, dala ang batsa at sabon, naglalakad papunta sa mga bahay ng mas may kaya para maglaban ng damit. Madalas ay nakababad ang kanyang mga kamay sa malamig na tubig, nagkakalyo at nagkakagasgas sa paulit-ulit na pagkuskos. Sa kabila ng hirap, tiniis ng ina ni Joel ang trabaho para may dagdag na kita at may pambaon ng mga anak. Si Joel ay pangatlo sa 5 magkakapatid. 2 tumutulong sa bukid, 2 mas bata na umaasa sa kanya para sa kanilang pag-aaral. Madalas ay kulang sila sa pagkain. Minsan lugaw lang ang hapunan. Ngunit sa kabila ng lahat, puno ng malasakit at pagtutulungan ang kanilang pamilya. Pagkatapos ng high school, napagtanto ni Joel na hindi sapat ang kita sa baryo para matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Kaya nagpasya siyang lumuwas sa Maynila. Doon, nakahanap siya ng trabaho sa isang siopawan sa Quiapo. Araw-araw, gumigising siya ng madaling araw upang magmasa ng harina, magbalot ng palaman, at mag-steam ng daan-daang siopaw. Ang amoy ng bagong lutong siopaw ay naging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Sa siopawan, natutunan niya ang disiplina sa oras, pakikisama sa mga katrabaho, at ang halaga ng tiyaga. Isang araw, nakilala niya ang isang kaibigan na OFW na galing Dubai. Ikinuwento nito ang mas mataas na sahod, mas maayos na oportunidad, at ang posibilidad na makapag-ipon ng mas mabilis. Doon nagsimulang mabuo sa isip ni Joel ang ideya ng pagtatrabaho abroad. Nag-apply siya sa isang recruitment agency. Dumaan siya sa masusing proseso, medical exam, training at orientation tungkol sa kultura ng Middle East. Habang pinoproseso ang kanyang mga dokumento, palagi niyang iniisip ang kanyang pamilya sa Cebu. Ang tatay na patuloy na nagsasaka, ang nanay na patuloy na naglalaba para sa ibang tao, at ang mga kapatid na umaasa sa kanya para sa kanilang pag-aaral. Ang pangarap niyang makapagpatayo ng bahay para sa kanila ang naging pinakamalakas na dahilan para magpatuloy. Pagkalipas ng ilang buwan, natanggap siya bilang kitchen staff sa isang kilalang pizza chain sa Dubai. Sa araw ng kanyang pag-alis, mahigpit ang yakap ng kanyang ina, at ang tatay naman ay tahimik na nagpaalala. Anak, mag-ingat ka. Ang sipag at tiyaga ang puhunan mo. Sa eroplano, habang papalapit sa bansang hindi pa niya nakikita, ramdam ni Joel ang halo ng kaba at pananabik. Iniwan niya ang baryo sa Cebu, ang siopawan sa Quiapo, at ang lahat ng alaala ng kanyang kabataan. Sa kanyang puso, dala niya ang pangarap na makapag-ipon, makapagpatayo ng bahay, at makapagbigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. At doon, nagsimula ang kanyang bagong buhay. Isang OFW sa Dubai, sa gitna ng mga skyscraper, disyerto, at kultura na ibang-iba sa kanyang nakasanayan. Paglapag ni Joel sa Dubai International Airport, agad niyang naramdaman ang kakaibang init ng disyerto. Kahit gabi na, tila ba humahaplos ang mainit na hangin sa kanyang balat. Sa isip niya, iba talaga ang klima dito, malayo sa malamig na hangin ng bundok sa Cebu. Pagkatapos ng mahabang pila sa immigration, sumakay siya ng bus patungo sa Daira, isa sa pinakamatandang distrito ng Dubai. Dito nakahanda ang staff accommodation ng kumpanya. Sa loob ng bus, nakasabay niya ang iba't ibang lahi. May Pakistani, Indian at ilang kapwa Pilipino. Tahimik siyang nakatingin sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad, ang mga matatayog na gusali at ang malinis na kalsada. Para bang ibang mundo ang kanyang napuntahan. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Suot ang bagong uniform na ibinigay ng kumpanya, naglakad siya papunta sa branch ng pizza chain sa isang mall sa Daira. Sa unang hakbang niya sa kusina, ramdam niya ang kaba at excitement. Ang amoy ng harina at keso ay bumungad sa kanya. Pamilyar, ngunit mas malaki ang skill kesa sa siopawan na pinanggalingan niya sa Quiapo. Ang kanilang manager, isang Indian na mahigpit ngunit maayos magpaliwanag, agad siyang tinuruan ng mga basic na gawain.
Paano magmasa ng dough gamit ang malaking mixer? Paano maglagay ng toppings ng mabilis at pantay? Paano bantayan ng oven na may timer at temperature control? Sa unang oras, nahihiya si Joel. Mabagal ang kanyang galaw at ilang beses siyang napapagalitan dahil sa hindi pantay na hiwa ng pepperoni. Ngunit tinulungan siya ng isang kapwa Pilipino na mas matagal na sa kumpanya. Relax lang bro, sanayan lang yan. Parang siopaw din pero mas mabilis ang galawan dito. Habang tumatagal ang araw, unti-unti siyang nakakapag-adjust. Natutunan niyang sabayan ng bilis ng kusina, lalo na kapag lunch rush. Ang mga order ay sunod-sunod at bawat isa ay kailangang tama ang sukat at lasa. Sa bawat pizza na lumalabas sa oven, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang basta pagkain, kundi serbisyo para sa mga tao ng iba't ibang kultura. Pagkatapos ng shift, sabay-sabay silang naglinis ng kusina. Pagod na pagod si Joel, ngunit may kakaibang saya sa kanyang puso. Sa unang araw pa lang, nakita niya ang pagkakaiba ng pamumuhay sa Dubai. Mas mabilis, mas mahigpit, ngunit mas maayos at organisado. Sa pag-uwi niya sa staff accommodation, nakilala niya ang mga kasama sa kwarto. Isang Pakistani, isang Egyptian at 2 kapwa Pilipino. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang pinagmulan. Nang tanungin siya ng isa, "Why did you come here?" Sagot ni Joel, "Para sa pamilya, para makapag-ipon at makapagpatayo ng bahay sa Cebu." At sa gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang bunk bed, nakatingin sa kisame. Ramdam niya ang bigat ng pangarap na daladala. Ang unang araw sa Dubai ay simula ng mas mahabang pakikipagsapalaran. Sa mga sumunod na araw matapos ang kanyang unang shift, unti-unti nang nasanay si Joel sa ritmo ng trabaho sa pizza chain sa Deira. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa maagang pagbangon, pagsuot ng uniform at paglalakad patungo sa mall kung saan naroon ang kanilang branch. Sa daan, nakikita niya ang mga taong iba't ibang lahi. Mga Emirati na nakasuot ng kandura, mga kababaihan na nakaabaya, at mga manggagawa mula sa India, Pakistan at Pilipinas na nagmamadali papunta sa kani-kanilang trabaho. Pagdating sa kusina, agad siyang sumasalubong sa amoy ng harina at keso. Ang unang gawain niya ay ang pagmasa ng dough gamit ang malaking mixer. Hindi na ito mano-mano gaya ng sa Siopawan sa Quiapo, kundi mas mabilis at mas malinis. Kapag handa na ang dough, hinahating nila ito sa tamang sukat at iniwan para umalsa. Kapag dumating na ang oras ng lunch rush, nagsisimula ang tunay na laban. Si Joel ay nakapwesto sa topping station. Mabilis ang kanyang kamay sa paglalagay ng tomato sauce, pagkalat ng mozzarella, at pag-aayos ng pepperoni, mushroom o minsan ay mga special toppings gaya ng shawarma chicken. Sa tabi niya, may kasamang Egyptian na nagbabantay sa oven at isang Pakistani na nag-aayos ng mga orders. Sa bawat order, naririnig niya ang manager na paulit-ulit na nagpapaalala, "Fast but clean, Joel. Customers don't wait." At natutunan niyang sabayan ang bilis ng kusina. Isang pizza dapat matapos sa loob ng ilang minuto. Kapag may customer na nagrereklamo, siya mismo ang lumalapit sa counter para humingi ng paumanhin. Sinasabi niya, "Sorry sir, we will fix it right away." Natutunan niyang ang paggalang at maayos na pakikitungo ay mahalaga sa Dubai, lalo na sa mga customer na galing sa iba't ibang bansa. Pagkatapos ng shift, sabay-sabay silang naglilinis ng kusina. Ang sahig ay pinupunasan, ang oven ay nililinis, at ang mga gamit ay inaayos. Pagod na pagod si Joel, hingit sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging natural na sa kanya ang paggawa ng pizza. Sa staff accommodation, madalas silang nagkukwentuhan ng mga kasama. May mga kwento ng kababalaghan sa kanilang tirahan, parang multo raw ng paparamdam sa gabi, na ikinakatawa at ikinatatakot ng ilan. Ngunit para kay Joel, mas mahalaga ang mga simpleng usapan tungkol sa pamilya, ipon at pangarap. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman niya na kahit malayo sa Cebu, may bagong komunidad siyang nabuo. Mga kaibigan mula sa iba't ibang lahi at kapwa OFW na pareho ang layunin, ang makapag-ipon at makapagbigay ng mas magandang kinabukasan sa kanilang pamilya. Pagkatapos ng ilang linggo sa trabaho, nagsimulang masanay si Joel sa kanyang bagong tahanan sa Deira. Ang staff accommodation na ibinigay ng kumpanya ay isang maliit na flat na pinaghahatian nila ng 5 pang OFW. May 2 bunk bed sa isang kwarto, isang maliit na kusina, at isang sala na nagsisilbing kainan at pahingahan. Sa unang tingin, masikip at mainit ang lugar na ito. Ngunit para kay Joel, ito na ang naging bagong tahanan. Sa gabi,
Sabay-sabay silang nagluluto ng pagkain. Madalas ay adobo, sinigang, o kahit simpleng pritong isda na nabibili sa Filipino store malapit sa accommodation. Kapag minsan ay wala silang oras, bumibili sila ng shawarma o biryani mula sa tindahan sa kanto. Ang mga kasama niya ay galing sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. May isa mula sa Ilocos, isa mula sa Davao, at isa pang taga Bacolod. Sa bawat hapunan, nagkukwentuhan sila tungkol sa kani-kanilang pamilya, mga pangarap, at mga karanasan sa trabaho. Madalas ay napupunta ang usapan sa mga plano kung paano makakapag-ipon at makakauwi ng may dalang tagumpay. Tuwing linggo, day off nila, nagkakasama silang manood ng pelikula sa laptop, mag-video call sa pamilya, o magpunta sa simbahan. Si Joel, tuwing makakausap ang kanyang ina sa Cebu, naririnig ang pagod sa boses nito mula sa araw-araw na paglalaba. Ngunit ramdam din niya ang tuwa ng ina sa bawat kwento niya tungkol sa bagong buhay sa Dubai. Sa loob ng accommodation, may mga kwento ring umiikot, mga kababalaghan na sinasabi ng ilan, gaya ng tunog ng yabag sa hallway kahit walang tao, o biglang pagpatay sindi ng ilaw sa gabi. Para kay Joel, nakakatawa at nakakatakot din minsan, ngunit higit sa lahat ay nagiging pampalipas oras nila ang mga ganitong usapan. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ni Joel na ang staff accommodation ay hindi lang tirahan, kundi isang maliit na komunidad. Dito siya natutong makisama, magbahagi, at magtiis. Sa kabila ng sikip at inip, dito rin niya naramdaman ng pagkakaisa ng mga kapwa OFW na pareho ang layunin ang makapag-ipon at makapagbigay ng mas magandang kinabukasan sa kanilang pamilya. Sa mga unang buwan ni Joel sa Deira, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng pagbabago. Hindi lang sa trabaho siya nag-a-adjust, kundi pati na rin sa kultura ng Dubai na ibang-iba sa Cebu at Maynila. Sa tuwing lumalabas siya, napapansin niya ang mga Emirati na nakasuot ng kandura, puting mahabang damit ng kalalakihan, at mga kababaihan na nakaabaya at minsan ay nakanikab. Sa una, nagulat siya sa higpit ng pananamit, lalo na sa mga pampublikong lugar. Natutunan niyang maging maingat, walang sobrang maiksi o masyadong lantad na kasuotan, kahit day off. Dumating ang buwan ng Ramadan at dito niya lubos na naramdaman ang disiplina ng Dubai. Bawal kumain, uminom o ngumunguya ng kahit ano sa pampublikong lugar tuwing araw. Kahit tubig, hindi pwede. Sa trabaho, may nakatakdang oras para sa mga Muslim na magdasal at natutunan niyang igalang ito. Para kay Joel, malaking adjustment ito. Sa Cebu, sanay siyang kumain kahit saan, kahit anong oras. Nabigla rin siya sa higpit ng mga batas. Isang kasamahan niya ang muntik ng magmulta dahil tumawid sa maling lugar. Sa Dubai, kahit jaywalking ay may kaparusahan. Ang mga kalsada ay malinis, walang nagtatapon ng basura kung saan-saan. Para kay Joel, malaking pagkakaiba ito sa Maynila kung saan normal na ang tambak ng basura sa gilid ng kalsada. Sa kusina, nakatrabaho niya ang iba't ibang lahi, Indian, Egyptian, Pakistani at kapwa Pilipino. Natutunan niyang maging maingat sa pakikipag-usap dahil may mga salita o biro na maaaring hindi maganda ang dating sa ibang kultura. Sa Cebu, sanay siyang makipagbiruan ng walang iniisip, pero dito natutunan niya na ang respeto ay mas mahalaga kaysa sa pagiging palabiro. Pagkumpara sa Cebu at Maynila, kapag naiisip niya ang baryo sa Cebu, nakikita niya ang simpleng pamumuhay, mga batang naglalaro sa kalsada, mga kapitbahay nagkukwentuhan sa tindahan. Sa Maynila naman, magulo at mabilis ang galaw pero puno ng kalayaan. Sa Dubai, mahigpit at organisado, ang ngunit kapalit nito ay kalinisan, seguridad at oportunidad. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ni Joel na ang pag-aangkop sa kultura ay hindi madali, ngunit sa puso niya, alam niyang ito ang daan para magtagumpay bilang OFW. Sa mga unang buwan ni Joel sa Deira, isa sa mga bagay na pinaka-nagbigay kulay sa kanyang karanasan ay ang pagkain. Bilang isang mahilig sa simpleng lutong Pinoy, adobo, sinigang at siopaw, naging malaking adjustment para sa kanya ang tikman ng mga pagkaing Middle Eastern at Indian na laganap sa Dubai. Unang beses niyang natikman ng shawarma sa isang maliit na tindahan malapit sa accommodation. Nakabalot sa pita bread, puno ng manok o baka, gulay at garlic sauce. Para kay Joel, parang halo ng kebab at burrito.
ngunit mas mura at mas madaling kainin. Naging paborito niya ito tuwing gabi, lalo na kapag pagod na sa trabaho. Sa staff meal ng kanilang kumpanya, madalas ay chicken biryani, kanin na may maanghang na spices, saffron at karne. Sa una, nahirapan siyang kainin dahil sa anghang, ngunit kalaunan ay nasanay na rin. Naalala niya ang kanin sa Cebu, ngunit mas mabango at mas makulay ang biryani. Sa isang pagkakataon, dinala siya ng mga kasamahan sa isang Middle Eastern restaurant. Doon niya natikman ng hummus, paste mula sa chickpeas at olive oil, at falafel, deep-fried balls mula sa beans. Para kay Joel, kakaiba ang lasa. Hindi siya sanay sa ganitong pagkain, ngunit natutunan niyang pahalagahan ang simpleng timpla ng Middle Eastern cuisine. Kapag naiisip niya ang Cebu, naaalala niya ang sabaw ng sinigang na maasim, ang pritong isda na may sausawang toyo at kalamansi at ang adobo na may malasakit. Sa Dubai, mas maanghang, mas mabango at mas kakaibang timpla ng pagkain. Ngunit sa bawat tikim, natutunan niyang yakapin ang bagong kultura. Kapag namimiss niya ang lutong bahay, pumupunta siya sa Filipino store sa Daira. Bumibili siya ng tuyo, bagoong at instant pancit canton. Sa simple na hapunan kasama ang mga kababayan, nararamdaman niya ang init ng Pilipinas kahit nasa ibang bansa. Sa bawat pagkain na natitikman, natutunan ni Joel na ang Dubai ay hindi lang lugar ng bagong trabaho, kundi isang lugar ng pagtuklas, ng bagong lasa, bagong kultura at bagong karanasan. Isa sa mga bagay na agad na napansin ni Joel sa Dubai ay ang maayos at organisadong sistema ng transportasyon. Sa Cebu, sanay siya sa jeepney, tricycle at habal-habal. Mga sasakyang puno ng pasahero, minsan ay siksikan at walang tiyak na oras ng biyahe. Sa Dubai, ibang-iba ang kanyang karanasan. Tuwing papasok sa trabaho, madalas sumasakay si Joel sa Dubai Metro. Malinis, malamig at eksaktong dumarating sa oras ang tren. May hiwalay na cabin para sa kababaihan at pamilya at may espesyal na lugar para sa mga VIP. Para kay Joel, nakakamangha ang disiplina ng mga pasahero. Walang nagtutulakan, walang sumasakay ng walang tiket. Kapag hindi metro ang gamit, sumasakay siya ng bus. May sariling bus stop na may air-conditioned waiting area. Sa Cebu, sanay siyang naghihintay sa ilalim ng araw o ulan. Pero dito, komportable ang paghihintay. May card system din na ginagamit para magbayad, kaya hindi na kailangan ng barya. Ang taxi at ride-hailing. Minsan kapag galing sa late shift, sumasakay siya ng taxi. Malinis ang sasakyan at may metro na otomatikong nagtatala ng pamasahe. Hindi gaya sa Maynila na minsan ay tumatawad o naniningil ng sogra ang driver, dito ay mahigpit ang regulasyon. Pagkumpara sa Pilipinas, Cebu o Maynila, jeepney at tricycle, walang tiyak na oras, siksikan at minsan ay mainit. Dubai, metro at bus, eksakto ang oras, malamig at organisado. Para kay Joel, malaking ginhawa ito. Ngunit minsan ay namimiss din niya ang sigawan ng konduktor at ang ingay ng jeepney na puno ng kwentuhan. Sa bawat biyahe, nararamdaman ni Joel na ang Dubai ay lungsod ng disiplina. Ang transportasyon dito ay hindi lang paraan ng pagpunta sa trabaho, kundi simbolo ng kaayusan at progreso. Matapos ang ilang buwan ng pagtatrabaho sa pizza chain, nagsimula ng tuklasin ni Joel ang mga pasyalan at libangan sa Dubai tuwing day off. Para sa kanya, malaking kaibahan ito sa simpleng pamumuhay sa Cebu at sa magulong Maynila. Unang beses siyang dinala ng mga kaibigan sa Dubai Mall, isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Namangha siya sa laki ng gusali, sa mga tindahan ng mamahaling brand at sa aquarium na puno ng kakaibang isda. Naalala niya ang maliit na mall sa Cebu at ang Divisoria sa Maynila. Magulo, siksikan, murat, unit puno ng tawaran. Sa Dubai Mall, lahat ay maayos, malamig at marangya. Sa Burj Khalifa. Isang araw nagpunta sila sa Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa mundo. Habang nakatingala, para bang hindi niya maabot ng tingin ng dulo. Nang makasakay siya sa elevator, papunta sa observation deck, nakita niya ang buong syudad, ang mga skyscraper, disyerto at dagat. Sa isip niya, kung sa Cebu, bundok lang ang nakikita ko, dito parang ibang planeta. Ang Jumeirah Beach at Dubai Marina,
Tuwing linggo, minsan ay pumupunta sila sa Jumeirah Beach. Doon, nakikita niya ang mga pamilya at turista na nagre-relax sa tabing dagat. Ang tubig ay malinaw at sa di kalayuan ay tanaw ang Burj Al Arab, ang hotel na hugis layag. Sa gabi naman, minsan ay naglalakad sila sa Dubai Marina, puno ng ilaw at mga restaurant. Para kay Joel, parang pelikula ang bawat eksena. Sa Cebu, may simpleng pasyalan, plaza, dagat, piyesta. Sa Maynila, may mall, sinihan at mga kalsadang puno ng tao. Sa Dubai, mga world-class na gusali, beach na malinis at pasyalan na parang hindi na uubos. Sa bawat lugar na napupuntahan, nararamdaman ni Joel ang laki ng mundo. Ngunit sa puso niya, kahit gaano kaganda ang Dubai, naiisip pa rin niya ang baryo sa Cebu. Ang dagat na puno ng bangka, ang plaza na puno ng tao tuwing piyesta, at ang simpleng saya ng pamumuhay. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ni Joel sa Dubai ay ang pananatiling konektado sa kanyang pamilya sa Cebu. Sa kabila ng layo at hirap ng trabaho, hindi niya pinabayaan ang ugnayan sa mga mahal sa buhay. Tuwing day off, agad siyang bumibili ng load para makatawag gamit ang WhatsApp o Messenger. Sa maliit na screen ng kanyang cellphone, nakikita niya ang ngiti ng kanyang ina kahit pagod sa paglalaba, ang kanyang ama na galing sa bukid at ang mga kapatid na masaya sa kanilang mga kwento sa eskwela. Para kay Joel, sapat na ang mga sandaling iyon para maibsan ang lungkot. Internet sa Dubai versus Pilipinas. Nabigla siya sa bilis ng internet sa Dubai. Walang putol, walang mabagal na signal. Naaalala niya ang Cebu kung saan madalas ay mahina ang data at minsan ay kailangan pang umakyat sa bubong para makahanap ng signal. Sa Dubai, kahit sa bus o metro, may access siya sa Wi-Fi. Bukod sa video calls, regular siyang nagpapadala ng pera sa pamamagitan ng remittance center sa Deira. Sa bawat padala, iniisip niya ang mga gamit na mabibili ng pamilya, bigas, tuition at kaunting ipon para sa bahay na pinapangarap niya. Minsan, sinusulatan din siya ng kapatid sa pamamagitan ng email na para sa kanya ay parang modernong bersyon ng liham. Sa Cebu, ang komunikasyon ay personal. Kwentuhan sa harap ng tindahan, tawanan sa hapagkainan. Sa Dubai, lahat ay digital. Ngunit sa kabila ng teknolohiya, ramdam pa rin ni Joel ang init ng pamilya sa bawat tawag at mensahe. Sa bawat video call, paulit-ulit niyang sinasabi, "Magtiis lang kayo dyan, balang araw makakapagpatayo tayo ng bahay." At sa bawat sagot ng kanyang ina, "Ingat ka palagi anak, nandito lang kami para sa'yo." Nararamdaman niya ang lakas ng loob na magpatuloy. Isa sa pinakamalaking adjustment ni Joel sa kanyang buhay sa Dubai ay ang klima. Sa Cebu, sanay siya sa tropikal na panahon. Mainit sa araw, may ulan na nagbibigay lamig. Sa Dubai, ibang-iba ang kanyang naranasan. Sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto, ramdam ni Joel ang matinding init ng disyerto. Kahit madaling araw, umaabot sa higit 40 degrees Celsius ang temperatura. Sa bawat paglabas niya, para bang humahaplos ang apoy sa kanyang balat. Sa trabaho, kailangan nilang mag-ingat na hindi ma-dehydrate, kaya palaging may tubig sa kusina. Naalala niya ang Cebu, kung saan kahit mainit, may sariwang hangin mula sa dagat. Sa Dubai, ang init ay tuyo at mabigat. Pagdating ng Desyembre hanggang Pebrero, nagulat si Joel sa malamig na hangin. Sa gabi, bumababa ang temperatura hanggang 10 degrees Celsius. Sa unang pagkakataon, nagsuot siya ng jacket at scarf, isang bagay na hindi niya kailanman nagawa sa Cebu. Para sa kanya, kakaibang karanasan ang makaramdam ng lamig sa gitna ng disyerto. Sa Cebu, mainit na may ulan, tropikal, at mahalumigmig. Sa Dubai, matinding init sa tag-araw, malamig sa taglamig, at halos walang ulan. Sa bawat pagbabago ng panahon, natutunan ni Joel na mag-adjust. Sa tag-init, nag-iingat siya sa paglabas at palaging may dalang tubig. Sa taglamig, natutunan niyang magsuot ng makapal na damit. Para sa kanya, ang klima ng Dubai ay isa pang paalala na malayo na siya sa baryo sa Cebu at nasa bagong mundo na puno ng kakaibang karanasan. Habang tumatagal ang paninirahan ni Joel sa Dubai,
lalo niyang napapansin ang mahigpit na disiplina at kaligtasan sa lungsod. Para sa isang galing sa Cebu at Maynila, malaking pagkakaiba ang kanyang naranasan. Sa bawat kalsada may CCTV camera. Sa mall, sa metro, at kahit sa mga bus stop, ramdam ni Joel ang presensya ng seguridad. Hindi siya natatakot maglakad kahit gabi dahil bihira ang krimen. Naalala niya ang Maynila kung saan palaging may kaba kapag naglalakad sa madilim na eskinita. Isang kasamahan ni Joel ang muntik ng magmulta dahil sa jaywalking. Sa Dubai, kahit simpleng pagtawid sa maling lugar ay may kaparusahan. May multa rin sa pagtatapon ng basura kung saan-saan at sa paninigarilyo sa bawal na lugar. Para kay Joel, nakakagulat ito. Sa Cebu, normal na ang pagtawid kahit saan at ang basura sa gilid ng kalsada. Sa metro, walang nagtutulakan. Sa bus, lahat ay nakapila. Sa mall, walang nag-aaway o nag-iingay ng sobra. Para kay Joel, parang ibang mundo. Isang lungsod na nakabatay sa respeto at disiplina. Sa Cebu o Maynila, maluwag ang batas, madalas ay hindi nasusunod. Sa Dubai, mahigpit, organisado, at may kaparusahan sa bawat paglabag. Sa bawat araw, natutunan ni Joel na ang kaligtasan at kaayusan sa Dubai ay bunga ng mahigpit na pagpapatupad ng batas. Para sa kanya, ito ay isa pang paalala na nasa ibang mundo na siya. Isang lugar kung saan ang disiplina ay hindi option, kundi bahagi ng buhay. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho sa pizza chain, dumating ang panahon na kinailangan ni Joel ng pagpapagamot. Hindi tulad sa Cebu, kung saan ang mga ospital ay madalas puno at kulang sa pasilidad, sa Dubai ay mas organisado at sistematiko ang proseso. Bilang empleyado, may health insurance si Joel na bahagi ng kanyang kontrata. Kapag nagkasakit o nasugatan, otomatikong sakop ng insurance ang karamihan sa gastusin. Para sa kanya, malaking ginhawa ito. Hindi na niya kailangang mag-alala kung paano babayaran ang gamot o check-up. Isang araw, nakaramdam siya ng matinding ubo at lagnat. Dinala siya ng manager sa isang klinika. Sa loob, mabilis ang proseso. May receptionist na nag-check ng insurance card, may nurse na agad kumuha ng vital signs, at may doktor na nagbigay ng reseta. Sa loob ng isang oras, tapos na ang lahat. Naalala niya ang Cebu, kung saan minsan ay kailangan pang pumila ng matagal bago makausap ang doktor. Ang mga gamot ay nabibili sa pharmacy na malapit sa klinika. Malinis, maayos, at may resibo. Sa Pilipinas, madalas ay bumibili sila ng over-the-counter na gamot sa tindahan, minsan ay walang reseta. Sa Dubai, mahigpit. Lahat ay dumadaan sa tamang proseso. Sa Cebu, public hospitals. Mahaba ang pila, kulang ang pasilidad, at kadalasan ay sariling gastos. Sa Dubai, private clinics. Mabilis ang serbisyo, sakop ng insurance, at mahigpit ang regulasyon. Para kay Joel, malaking tulong ang pagkakaroon ng insurance. Sa bawat gamutan, nararamdaman niya ang seguridad na hindi niya naranasan sa Cebu. Isa itong paalala na ang pagiging OFW ay may kasamang benepisyo, ngulit kailangan pa rin ng tiyaga at pag-iingat sa kalusugan. Isang linggo, nagpunta si Joel sa simbahan sa Deira para magsimba. Doon niya nakilala si Angela, isang kababayan mula sa Pampanga na nagtatrabaho bilang cashier sa isang supermarket. Sa unang pagkikita, simpleng ngiti lang ang kanilang naibigay sa isa't isa. Ngunit kalaunan ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap matapos ang misa. Tuwing day off, nagkikita sila sa Dubai Creek. Doon sila naglalakad. Pinagmamasdan ng mabangkang abra na tumatawid sa ilog at nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Para kay Joel, ang bawat sandali kasama si Angela ay parang pahinga mula sa bigat ng trabaho at homesickness. Minsan, kumakain sila sa maliit na Filipino restaurant sa Deira. Habang kumakain ng adobo at pansit, nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap. Si Angela, ang makapagpatayo na big sari-sari store sa Pampanga, si Joel, ang makapagpatayo ng bahay sa Cebu. Sa bawat kwento, mas lalo silang nagiging malapit. Hindi marangya ang kanilang relasyon. Walang mamahaling regalo, walang magarbong date.
Ngunit para kay Joel, sapat na ang simpleng paglalakad, ang tawanan at ang pagdamay sa isa't isa. Sa gitna ng hirap ng pagiging OFW, ang pagkakaroon ng kasama na nakakaintindi sa kanyang pinagdadaanan ay isang malaking biyaya. Sa bawat araw na kasama si Angela, nararamdaman ni Joel na kahit malayo sa Cebu, may bagong tahanan siyang natagpuan. Isang puso na handa lang makinig, umalalay at magmahal. Habang tumatagal ang paninirahan ni Joel sa Dubai, mas naging malinaw sa kanya ang kahalagahan ng pera at tamang pagbabudget. Hindi biro ang pagiging OFW, malaki ang sahod kumpara sa Cebu, ngunit malaki rin ang gastos kung hindi mag-iingat. Bilang kitchen staff sa pizza chain, tumatanggap si Joel ng buwanang sahod na mas mataas kaysa sa kinikita niya sa Siopawan sa Quiapo. Para sa kanya, malaking tulong ito upang makapagpadala ng pera sa pamilya at makapag-iipon para sa pangarap na bahay. Tuwing katapusan ng buwan, agad siyang pumupunta sa remittance center sa Daera. Ang malaking bahagi ng kanyang sahod ay ipinapadala sa Cebu para sa pagkain, tuition ng mga kapatid at kaunting ipon. Sa bawat padala, ramdam niya ang bigat mang responsibilidad, ngunit mas malakas ang tuwa na nakakatulong siya sa pamilya. Mga gastos niya sa Dubai. Sa pagkain, mas mahal ang pagkain sa Dubai kumpara sa Pilipinas. Ang simpleng ulam ay doble ang presyo, kaya madalas silang nagluluto sa accommodation para makatipid. Sa pamasahe, organisado ang metro at bus, ngunit may bayad sa bawat biyahe. Mabigat kung araw-araw, kaya natutunan niyang gumamit ng transport card para mas mura. Sa gamit, ang mga cellphone, appliances at damit ay mas mura minsan kaysa sa Pilipinas, lalo na kapag sale sa mall. Sa Cebu at Maynila, maliit ang sahod, mura ang pagkain, ngunit kulang ang oportunidad. Sa Dubai, malaki ang sahod, mas mahal ang pagkain at pamasahe, ngunit mas maayos ang sistema. Sa budgeting, natutunan ni Joel na hatiin ang kanyang sahod. 60% para sa remittance sa pamilya, 20% para sa sariling gastos, pagkain, pamasahe, gamit, at 20% para sa ipon. Sa bawat buwan, natutunan niyang ang pera ay hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para sa kinabukasan. Habang tumatagal si Joel sa trabaho sa pizza chain sa Daera, mas lumalawak ang kanyang karanasan sa pakikisalamuha sa iba't ibang lahi. Sa kusina, araw-araw siyang nakikipag-ugnayan sa mga Indian, Egyptian, Pakistani at kapwa Pilipino. Ang kanilang manager ay isang Indian na mahigpit ngunit patas. Sa una, nahirapan si Joel sa accent at bilis ng pagsasalita, ngunit natutunan niyang makinig ng mabuti. Sa kalaunan, nakita niya ang sipag at dedikasyon ng mga Indian na katrabaho na madalas ay maaga pa lang ay nasa kusina na. Isang Egyptian ang nakatalaga sa oven. Palabiro ito at madalas ay nagkukwento tungkol sa Nile River at pyramids. Sa bawat kwento, natututo si Joel ng kaunting kultura ng Egypt. Natutunan din niya na kahit magkaiba ang pinagmulan, pareho silang nagtatrabaho para sa pamilya. Sa topping station, madalas niyang kasama ang isang Pakistani na tahimik ngulit mabilis kumilos. Sa tuwing Ramadan, nakikita ni Joel ang disiplina nito sa pag-aayuno. Natutunan niyang igalang ang kanilang tradisyon at minsan ay nakikibahagi sa simpleng iftar meal pagkatapos ng paglubog ng araw. Pinakamalapit si Joel sa mga kapwa Pilipino. Sa kanila siya nakakapagbiruan ng walang kaba, nakakapagkwento ng mga alaala sa Cebu at nakakapagplano ng mga simpleng lakad tuwing day off. Para sa kanya, sila ang nagsisilbing pamilya sa Dubai. Sa bawat araw, natutunan ni Joel na ang pakikisama ay hindi lang tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa paggalang sa kultura at tradisyon ng iba. Sa kusina, lahat sila ay pantay. Anumang lahi, iisa ang layunin: magtrabaho ng maayos at kumita para sa pamilya. Sa kabila ng mga bagong karanasan at oportunidad sa Dubai, hindi maiiwasan ni Joel ang homesickness. Sa bawat gabi matapos ang trabaho, habang nakahiga sa kanyang bunk bed, bumabalik sa kanyang isip ang baryo sa Cebu. Ang amoy ng dagat, ang tawanan ng mga kapitbahay, at ang simpleng hapunan ng lugaw o tinola. Madalas, sa katahimikan ng gabi, nararamdaman niya ang bigat ng kalungkutan. Naisip niya ang kanyang ina na patuloy na naglalaba, ang ama na nasa bukid, at ang mga kapatid na umaasa sa kanyang padala. Sa mga sandaling iyon, tila bang malayo ang kanyang pangarap at mas malapit ang pangungulila. Upang maibsan ang lungkot, palagi siyang nagvi-video call sa pamilya. Kahit saglit lang, sapat na ang makita ang kanilang mga ngiti.
Ngunit sa tuwing matapos ang tawag, mas lalo niyang nararamdaman ang layo. Parang isang taalala na hindi siya kasama sa kanilang araw-araw na buhay. Sa accommodation, nakakatulong ang mga kapwa OFW na dumaan din sa parehong karanasan. Nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pamilya, nagbibiro at minsan ay nag-aalok ng payo kung paano labanan ang lungkot. Para kay Joel, malaking bagay ang pagkakaroon ng komunidad na nakakaintindi sa kanyang pinagdadaanan. Sa kabila ng homesickness, natutunan ni Joel na ang pangungulila ay bahagi ng sakripisyo. Sa bawat araw na malayo sa pamilya, mas lalo niyang pinapahalagahan ang kanyang layunin, ang makapag-ipon, makapagpatayo ng bahay at makapagbigay ng mas magandang kinabukasan sa mga mahal sa buhay. Sa gitna ng kanyang homesickness, nakahanap si Joel ng ginhawa sa pakikipagkita sa mga kapwa Pilipino sa Dubai. Tuwing linggo o day off, nagkakaroon sila ng simpleng salo-salo na parang fiesta sa baryo. Sa accommodation ng isang kaibigan, nagdadala sila ng lutong Pinoy. Adobo, pansit, lumpia, at minsan ay lechon manok mula sa Filipino store. Habang kumakain, may nagkakaraoke gamit ang laptop at speaker. May mga pagkakataon na nagdaraos sila ng Filipino community events sa Deira. May misa sa simbahan, may palaro para sa mga bata, at may programang puno ng sayawan at kantahan. Para kay Joel, parang fiesta sa Cebu. May tawanan, may kwentuhan, at may pagkakaisa. Sa mga ganitong pagtitipon, nagiging pagkakataon din para magdamayan. Kapag may bagong dating na OFW, tinutulungan nila sa pag-adjust. Kapag may problema sa trabaho, nag-aalok sila ng payo. Para kay Joel, malaking bagay ang pagkakaroon ng komunidad na handang umalalay. Sa Cebu, natural na ang pagkikita ng mga kapitbahay sa tindahan o plaza. Sa Dubai, mas espesyal ang bawat pagtitipon. Dahil ito ang tanging paraan para maramdaman ang init ng kulturang Pinoy sa banyagang lupa. Sa bawat salo-salo, nararamdaman ni Joel na kahit malayo sa Pilipinas, hindi nawawala ang kanyang pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ang komunidad ng mga kababayan ay nagsisilbing tahanan sa gitna ng disyerto. Bukod sa trabaho at libangan, nagsimula ring tuklasin ni Joel ang mga lugar ng relihiyon at kultura sa Dubai. Para sa kanya, mahalagang bahagi ito ng pag-unawa sa bagong mundo na kanyang ginagalawan. Isa sa mga unang lugar na kanyang nakita ay ang Jumeirah Mosque. Namangha siya sa arkitektura, puting marmol, malalaking dome at matatayog na minaret. Sa tuwing Ramadan, nakikita niya ang mga Muslim na sabay-sabay na nagdarasal at para kay Joel, ito ay simbolo ng disiplina at pananampalataya. Naalala niya ang mga simbahan sa Cebu kung saan sabay-sabay ding nagdarasal ang mga tao tuwing misa. Tuwing linggo, nagsisimba si Joel sa St. Mary's Catholic Church sa Dubai. Dito niya nakilala si Angela at dito rin siya nakahanap ng komunidad ng mga kapwa Pilipino. Sa bawat misa, ramdam niya ang init ng pananampalataya na parang nasa Cebu lang siya. Naranasan din ni Joel ang Dubai Shopping Festival at iba pang cultural events. Sa mga kalsada, may parada, sayawan at mga palabas na nagpapakita ng iba't ibang kultura. Para sa kanya, parang fiesta sa Cebu. May musika, may pagkain at may kasiyahan. Sa Cebu, simbahan, fiesta at tradisyon ng Katoliko. Sa Dubai, mosque, cultural festivals at multi-faith na komunidad. Sa bawat pagbisita, natutunan ni Joel na ang relihiyon at kultura ay hindi hadlang sa pagkakaunawaan. Sa halip, ito ay tulay para sa respeto at pagkakaisa ng iba't ibang lahi. Isa sa mga pinakamasayang bahagi ng pagiging OFW para kay Joel ay ang pagpapadala ng Balikbayan Box. Sa bawat kahon, hindi lang mga gamit at pagkain ang laman, kundi pati ang pagmamahal at sakripisyo para sa pamilya sa Cebu. Tuwing makakatipid, bumibili si Joel ng mga gamit at pagkain para ilagay sa Balikbayan Box. Mga dilata, corned beef, luncheon meat, at sardinas. Mga noodles, instant ramen mula sa Dubai at pansit canton mula sa Filipino store. Damit at sapatos, para sa mga kapatid, kadalasan ay sale items mula sa mall. Tsokolate at biskwit, pasalubong para sa mga bata.
mga gamit sa bahay, kumot, tuwalya at minsan ay maliit na appliances. Sa Deira, maraming cargo companies na nag-aalok ng serbisyo para sa balikbayan box. Pinipili ni Joel ang pinakamura na unit at maaasahan. Alam niyang aabuti ng ilang linggo bago makarating sa Cebu, ngunit sulit ang paghihintay. Kapag dumating ang kahon, nagiging parang piyesta sa kamilang bahay. Ang mga kapatid ay excited magbukas. Ang ina ay agad nag-aayos ng mga gamit at ang ama ay nakangiti habang nakikita ang mga pasalubong. Para kay Joel, sapat na ang makita ang kanilang tuwa kahit sa video call. Para kay Joel, ang balikbayan box ay higit pa sa mga gamit. Isa itong simbolo ng sakripisyo at pagmamahal. Patunay makahit malayo siya, patuloy siyang nag-aalaga at nagmamahal sa kanyang pamilya. Hindi naging madali ang buhay ni Joel bilang OFW. Sa kabila ng mga magagandang karanasan, dumaan din siya sa maraming pagsubok at problema na nagturo sa kanya ng tibay ng loob. Sa kusina ng pizza chain, madalas ay mahabang oras ang trabaho. Minsan, umahabot ng 12 hours, lalo na kapag peak season. Naranasan ni Joel ang matinding pagod, init mula sa oven, at minsang pagsigaw ng manager kapag nagkakamali. Para sa kanya, ito ay malaking hamon, ngulit natutunan niyang maging mas maingat at mas mabilis sa kilos. Sa accommodation, sa kanilang tirahan, siksika ng mga kama. 6 silang magkakasama sa isang maliit na kwarto. Minsan ay mahirap matulog dahil sa ingay o sa init ng panahon. Naaalala niya ang simpleng bahay sa Cebu. Kahit maliit ay tahimik at may sariling espasyo. Sa Dubai kailangan niya magtiis at mag-adjust. May mga pagkakataon na nakaramdam si Joel ng diskriminasyon mula sa ibang lahi. Minsan ay minamaliit ang mga Pilipino, tinatawag na cheap labor. Sa una, masakit para sa kanya, nguwit natutunan niyang huwag patulan. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang sipag at husay sa trabaho. Sa bawat problema, natutunan ni Joel na ang pagiging OFW ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa sakripisyo at katatagan. Isa sa mga pinakamasayang alaala ni Joel bilang OFW ay ang pagdiriwang ng mga espesyal na okasyon kasama ang kapwa Pilipino sa Dubai. Kahit malayo sa Cebu, natutunan nilang dalihin ang diwa ng Pasko, Bagong Taon at Piyesta sa Banyagang Lupa. Tuwing Disyembre, nagkakasama ang mga Pilipino sa simbahan at accommodation. May misa, may kantahan ng Christmas carols at may simpleng handaan ng spaghetti, ham at pansit. Para kay Joel, kahit walang parol at simbang gabi tulad sa Cebu, ramdam pa rin ang init ng Pasko dahil sa pagkakaisa ng komunidad. Sa Dubai, namangha si Joel sa fireworks display sa Burj Khalifa. Kasama ang mga kaibigan, tumingin sila sa langit habang sumasabog ang makukulay na ilaw. Naalala niya ang Bagong Taon sa Cebu, Pasko na may simbang gabi, Bagong Taon na may paputok at piyesta na puno ng tradisyon. Sa Dubai, mas enggrande ang selebrasyon, ngulit mas tahimik ang puso dahil wala ang pamilya. Sa Dubai, Pasko na may misa at handaan, Bagong Taon na may fireworks at piyesta na dala ng komunidad. Sa bawat pagdiriwang, natutunan ni Joel na ang okasyon ay hindi lang tungkol sa lugar, kundi tungkol sa pagkakasama at pagmamahalan. Kahit malayo sa Cebu, dala niya ang diwa ng pagiging Pilipino. Matapos ang ilang buwang pagtatrabaho, nagkaroon si Joel ng pagkakataon na maglibot sa mga tanyag na pasyalan sa Dubai. Para sa kanya, ito ay hindi lamang bakasyon, kundi isang karanasan na nagbigay ng bagong pananaw sa mundo. Sa Burj Khalifa, kasama ang mga kaibigan, pumunta si Joel sa Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa mundo. Habang nakatingala, para bang hindi niya maabot ang dulo ng tore. Nang umakyat sila sa observation deck, namangha siya sa tanawin ng buong Dubai, mga gusali, disyerto at dagat na tila walang hanggan. Naalala niya ang Cebu, kung saan ang pinakamataas na tanawin ay mula sa Tops Lookout. Pagkatapos, naglibot sila sa Dubai Mall, isa sa pinakamalaking mall sa buong mundo. May aquarium, ice skating rink at daan-daan tindahan. Para kay Joel, parang ibang planeta. Hindi niya akalain na may mall na ganito kalaki at kumpleto. Sa Desert Safari, isang weekend, sumama si Joel sa Desert Safari. Sumakay sila sa 4x4 jeep na dumadaan sa buhangin, para bang roller coaster sa gitna ng disyerto. Sa gabi, nagkaroon ng cultural show. May belly dancing, Arabic music at buffet ng Middle Eastern food.
Para kay Joel, kakaibang karanasan ito na hindi niya matatagpuan sa Pilipinas. Sa Cebu, mga simpleng pasyalan, beach, plaza at bundok. Sa Dubai, mga ingrandeng gusali, mall at disyerto na puno ng kakaibang karanasan. Sa bawat paglalakbay, natutunan ni Joel na ang mundo ay mas malawak kaysa sa kanyang baryo. Habang lumilipas ang mga taon sa Dubai, mas madalas na nagmumuni-muni si Joel tungkol sa kanyang kinabukasan. Sa bawat gabi matapos ang trabaho, tinatanong niya ang sarili, mananatili ba ako dito? Lilipat sa ibang bansa? O uuwi na sa Cebu? Kung mananatili siya, tiyak na may mas matatag na trabaho at mas malaking ipon. Ngunit alam niyang hindi panghabang buhay ang pagiging OFW. Baka hindi na niya makasama ang pamilya sa mga mahalagang sandali. May mga kaibigan siyang nagbabalak pumunta sa Canada o Australia. Naiinggit siya minsan, iniisip na baka mas maganda ang oportunidad doon. Ngunit para kay Joel, malaking desisyon ito. Kailangan ng bagong adjustment, bagong ultura at mas malaking gastos. Pinakamalapit sa puso ni Joel ang pangarap na makauwi sa Cebu. Ang bahay na nais niyang ipatayo, ang edukasyon ng mga kapatid at ang simpleng buhay kasama ang pamilya, ito ang tunay na dahilan kung bakit siya nagsusumikap. Para sa kanya, ang pag-uuwi ay hindi pagtalikod, kundi pagbabalik na may tagumpay. Sa bawat pag-iisip, natutunan ni Joel na ang kinabukasan ay hindi tiyak, ngunit malinaw sa kanya ang layunin, ang magbigay ng mas magandang buhay sa pamilya. Kahit saan siya mapunta, Dubai, ibang bansa o Cebu, dala niya ang lakas ng loob at sakripisyo ng isang OFW. Matapos ang ilang taon sa Dubai, dumating din ang araw na pinakahihintay ni Joel, ang pag-uwi sa Cebu. Habang nasa eroplano, hindi mapigilan ni Joel ang kaba at tuwa. Sa bawat minuto, mas lalo siyang nasasabik na makita ang pamilya. Pagdating sa Mactan Airport, sinalubong siya ng kanyang ina, ama at mga kapatid. May yakapan, may luha at may halakhak. Para kay Joel, iyon ang pinakamasarap na sandali. Ang maramdaman muli ang init ng pamilya. Sa kanilang bahay, nagkaroon ng simpleng handaan. May lechon, pansit at bibingka. Ang mga kapitbahay ay dumalo, parang piyesta ang kasiyahan. Ang balikbayan box na dati ay dumadaan lang sa kargo, ngayon ay siya mismo ang nagdala ng mga pasalubong. Habang nakaupo sa harap ng kanilang bahay, tinitignan ni Joel ang kanyang pamilya. Naaalala niya ang lahat ng hirap sa Dubai, ang trabaho, ang homesickness, ang diskriminasyon. Ngunit sa sandaling iyon, lahat ng pagod ay nagbunga. Nasa Cebu na siya, kasama ang pamilya at handa nang magsimula ng bagong yugto ng buhay. Ang pag-uwi ni Joel ay hindi lamang pagbabalik, kundi tagumpay. Isang kwento ng sakripisyo, pagmamahal at pangarap na natupad. Unang proyekto ni Joel ang pagpapatayo ng bahay. Sa tulong ng kanyang ipon, unti-unti nilang itinayo ang isang matibay na tahanan. Hindi ito marangya, ngunit sapat na upang magkaroon ng sariling kwarto ang bawat kapatid at isang sala kung saan sila pwedeng magsama-sama. Gamit ang natitirang ipon, nagbukas si Joel ng maliit na karinderya sa kanilang baryo. Ang mga natutunan niya sa kusina ng Dubai ay kanyang ginamit. Malinis na pagluluto, mabilis na serbisyo, at masarap na pagkain. Unti-unti, naging paborito ng mga kapitbahay ang kanyang karinderya. Patuloy niyang sinuportahan ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Sa bawat bayad ng tuition, ramdam niya ang bunga ng kanyang sakripisyo. Para kay Joel, ang diploma ng kanyang mga kapatid ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang material na bagay. Bagamat nakaranas ang ingranding gusali, mall at disyerto sa Dubai, mas pinili ni Joel ang simpleng buhay sa Cebu. Ang amoy ng dagat, ang tawanan ng kapitbahay, at ang piyesa sa baryo. Ito ang tunay na kaligayahan para sa kanya. Ang bagong buhay ni Joel ay patunay na ang sakripisyo ng isang OFW ay may bunga. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-alis, kundi tungkol sa pagbabalik na may tagumpay. Matapos ang lahat ng pinagdaanan, trabaho, homesickness, diskriminasyon at tagumpay, dumating ang panahon na si Joel ay nagmuni-muni sa kanyang buhay bilang OFW. Ang bawat pawis sa kusina ng Dubai ay naging puhunan para sa kinabukasan.
Natutunan niyang makisama sa iba't ibang lahi, igalang ang kanilang tradisyon at matuto mula sa kanilang karanasan. Sa bawat remittance, balikbayan box at video call, mas lalo niyang naunawaan na ang pamilya ang tunay na dahilan ng kanyang sakripisyo. Naaalala ni Joel ang mga gabing puno ng lungkot, ngunit naalala rin niya ang mga araw ng tawanan kasama ang mga kababayan. Ang Dubai ay naging lugar ng pagsubok, ngunit naging tahanan din ng mga alaala ng pagkakaibigan at pagkakaisa. Kung may kapwa Pilipino na nangangarap mag-abroad, ang payo ni Joel ay simple. Huwag matakot sa hirap, ang sakripisyo ay bahagi lang tagumpay. Mag-ipon at magplano, ang pera ay dapat gamitin para sa kinabukasan, hindi lang sa kasalukuyan. Huwag kalimutan ang pamilya. Sila ang tunay na dahilan ng lahat ng pagsusumikap. Para kay Joel, ang pagiging OFW ay hindi lamang tungkol sa pag-alis, kundi tungkol sa pagbabalik na may dalang aral at tagumpay. Ang kanyang kwento ay salamin ng libu-libong Pilipino na nagsasakripiso sa ibang bansa para sa pangarap ng pamilya.